Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayong magpuri, sumamba sa ating Panginoon? Naniniwala po ba tayo na sa Panginoon ay walang imposible? Amen? Lord,
aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang.
imposible sa iyo. Hallelujah, Lord. Lahat ng iyong mga salita ay pinanghahawakan ng bawat isa. Wala kaming kakayanan sa mga bagay na imposible, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita niyo po, Lord, ang laman ng bawat puso ng anak mo ngayong umaga na to. At naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na walang imposible. Nagagawa at kikilos ngayong umaga na to sa mga anak mo na naglaan ng oras para sambahin ka at manampalataya na may Diyos na walang imposible. Kaya Lord, naniniwala kami na sasama ka ngayong umaga na to. Tatabihan mo kaming lahat, Panginoon, at mangungusap. Lord, sa iyo na namin lahat ibinibigay ang mula umpisa hanggang sa matapos na gawain mo na ito, Panginoon, sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos mula sa Marcos, Kabanata 5, mga talatang 25 hanggang 34. May isang babae roon na 12 taon ang ninudugo. Marami nang manggagamot ang kanyang nilapitan at naubos na ang kanyang ari-arian sa paggagamot. Ngunit, hindi siya nagumaling kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumala ang kanyang kalagayan. Narinig niyang si Jesus ay naroon, kaya nakipagsisikan siya sa likuran upang mahipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ako'y gagaling. At agad tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya sa kanyang karamdaman. Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihan lumabas sa kanya. Kaya tumarap siya sa karamihan at nagtanong, Sino ang humipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng mga alagad, nakikita ninyong nagsisisikan ang mga tao sa paligid ninyo. Tapos itinanong ninyo, sino ang humipo sa akin? Ngunit patuloy siyang lumingon upang makita kung sino ang humipo sa kanya. Lumapit ang babae, nanginginig sa takot, sapagkat alam niyang siya ay tinutukoy. Nagpatari pa siya sa harapan ni Jesus at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi na sa kanya ni Jesus, Anak, pagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong loob. Magaling ka na sa iyong karamdaman. Purihin po ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige nga po, isa pong malakas na palakpakan para po sa pamamagitan. Amen. Sino po ba dito mga pinagpala ngayong araw? Namatay yung pagod. Amen. Mga kapatid, ngayon ang ating talata ay ating pag-aaralan ngayon. Now, minsan, kapag matagal mo nang tinitiis, minsan ang mga sakit, mga problema, mga bigat sa buhay, yung may mga sandaling parang gusto mo nang sumuko. Minsan ba naramdaman mo bang wala nang kapag-asa? Na kahit anong gawin mo, parang hindi ka gumagaling sa katawan mo o kaya sa puso mo. Yun napakabigat na ng mga dinadal mong pagsubok sa buhay. So, ganyan ang babaeng ating pag-aaralan sa Marcos chapter 5, verse 25 to 34. Ang babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon, pero bakit niya kinaya ang lahat ng mga pagsubok niya sa buhay?
sa 12 taon. Sino siya at bakit ganon ang kanyang kalagayan? Sa panahon ni Jesus, ang babae na may issue of blood ay itinuring na unclean. Ayon sa Leviticus chapter 15 verse 25 to 27. So ang ibig sabihin, hindi siya pwedeng lumapit sa sinuman. Diba? Isipin mo, kapag ikaw ay dumaranas ng ganon 12 taon, walang pwedeng lumapit kahit na sino. Hindi siya pwedeng sumama sa pagsamba o kahit sa mga ginagawa natin ngayon. Lahat ng kanyang mahawakan ay marumi. Imagine nyo, 12 taon na walang makausap, walang makasama. Ano yung maiisip mo? Napakabigat ng iyong kalooban kapag gano'n ang mga nangyari sa atin. At sino bang ang humawak sa kanya ay magiging marumi rin. Diba? Ituturing ka rin marumi sa lipunan ng araw. Kaya 12 taon siyang mag-isa. 12 taon siyang walang yakap, walang kausap, walang makasama. Ang sakit na ito ay hindi lang physical, kundi emotional at spiritual na sugat sa ating mga puso. Diba? Pag mag-isa ka, anong iisipin mo? Marahil yung iba na yung iisipin. Diba? Iba na yung mga tumatakbo sa kanilang kaisipan. Diba? Ang sakit na ito ay hindi lang physical, sabi na. Biro mo, ginastos na niya ang lahat ng kanyang pera para sa mga manggagamot. Yun ang kanyang pumasok. Yun ang kanyang inanong sa kaisipan. Minsan tayo kapag naghahanap tayo ng mga solusyon, albularyo agad, di ba? Tapos pinakamagaling na doktor sa hospital, mga espesyalista na. Pero iba yung nangyari dito sa babaeng inagasan ng dugo. Walang nakapagpagaling sa kanya, kahit sino man, o kahit na anong paraan. Kahit na lumapit pa siya, kahit na kani-kanino. Kahit na may pera katandaan mo, hindi makakatulong yan kapag wala kang pananampalataya sa Panginoon. Siguro araw-araw marahil tinatanong niya, bakit ako? Bakit ako, Panginoon? Hanggang kailan ako magdurusa? At sa bawat patak ng dugo, unti-unti rin nawawala ang kanyang pag-asa. Pero isang araw, narinig niya ang pangalan ni Jesus. Diba? Hindi niya kilala si Jesus ng personal. Pero narinig niya na nagpapagaling siya. Siyempre, ikaw nga to. Kapag nakarinig ka ng ganung balita, makikipagsapalaran ka. 12 years na dinadala ng babaeng inagasan ng dugo. Sa kanyang puso, nagsimulang mabuhay muli ang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. So, kung babasahin natin ang Marcos, mula sa umpisa, ito po yung tinuro ko nung una na sinapian ng dugo, ng demonyo, nung una. So, bago pa man siya pumunta sa isang lugar na magbubuhay sana siya ng patay. Pero bago siya pumunta doon, makarating siya doon sa lugar na yun, sa Geneseo, sa lugar ng Geneseo. Hinipo siya ng babaeng inagasan ng dugo. So, pangalawa siyang inano ng Panginoon. Pangatlo na lang yung binuhay yung patay. Diba? So, sa kanyang puso, diba sabi ko, nagsimulang mabuhay muli ang pag-asa. Hindi niya inisip ang takot, ang hiya, o mga tao. Diba kapag ikaw, yun nga itinuring, sa panahon ni Jesus, itinuring na marumi kapag meron ang ganong sakit. Isipin mo, kahit nalaylayan ni Jesus ang mahipo niya, ganon ang pananampalataya ng babae nito. So ang inisip niya lang, kung mahipo ko lamang ang ilaylayan ng kanyang damit, gagaling na ako.
Ganun po ba tayong manampalataya sa Panginoon? Amen? So, hindi siya lumapit para humingi ng atensyon. Hindi siya nagingay. Kahit na mahina yung boses mo, anong ginawa niya? Kahit na nasa likuran siya lang siya ni Jesus. Tandaan mo kapatid, kahit na tahimik ka na nananampalataya sa Panginoon, alam niya yan. Alam ng Panginoon yung puso mo. Kung tapat ka sa Kanya. Lumapit siya para humingi po sa pananampalataya. So dito, naranasan mo na bang maramdaman na parang walang tutulong sa iyo? Ilang taon mo nang dinadala ang isang sakit o problema na parang walang lunas. Tulad ng babaeng ito, kaya mo bang maniwala na si Jesus ay sapat? Kahit sa simpleng paghipo lang sa Kanya. Amen? Kapatid, minsan dinadala tayo ng Diyos sa tulo ng ating kakayanan. Ina-accept lang niya yung mga pagsubok natin sa buhay. Kahit na napakahirap, pero tayo, hindi natin kayang magtiis. Hindi natin kayang maghintay. Natatandaan niyo ba yung, nabalitaan niyo ba yung tungkol kay Kim at Yensa? Kung papanoorin niyo yung video niya, nonsense lahat. Pero kung pag-aaralan niyo ang buhay ni Kim, meron siyang ibig ipahiwatig. Nagpapakita siya ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng social media na hindi nakakaalam ng iba, walang nakakaalam ng iba. Hindi siya binibigyan ng importansya, kaya nag-ingay siya sa social media. Yung nangyari kay Kim na yon, napakabigat na. Bumitaw na siya. Diba? Walang nakaintindi sa kanya. Sa kasawiyang palad, siya'y bumitaw sa pananampalataya. Pero napakatatag niyang tao. Titignan mo lahat, napaka-strong niya. Diba? Napaka-strong niya babae. Pero kung aanahin natin, pag-aaralan natin yung buhay niya, kailangan natin ng attention. Kailangan niya ng attention sa buhay. Na magmamahal sa kanya, nakausap. Pero dito, sa nangyari sa inaagasan ng dugo, hindi siya tumigil sa pananampalataya kay Jesus. Bagkus hinipo niya ang laylayan ni Jesus upang manampalataya at gumaling sa kanya. So binigyan ko po ito ng title, Ang Pananampalatayang Humipo sa Himala. Sa text ng Marcos chapter 5 verse 25 to 34. At binigyan ko rin po ito ng 3 puntos. Ang unang puntos po na ating pag-aaralan ay pananampalatayang hindi napipigilan ng kalagayan. Sa Marcos chapter 5 verse 25 to 26. So may isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi siya gumagaling. Bagkus ay lalo pa siyang lumalala sa kanyang kalagayan. Kahit mahina, kahit na marumi ang turing sa kanya, kahit pinagtabuyan siya, hindi siya tumigil. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sumusuko kahit mahirap ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kalagayan. So ang babaeng ito ay 12 taon nang naghihintay. Pero naniniwala pa rin gaano katagal, 12 taon. 12 taon siyang naghintay. Hindi siya nag-alinlangan na huminto, tumigil o magpatiwaan. So ang babaeng ito ay 12 taon nang naghihintay pero naniniwala pa rin siya. Minsan hinahayaan ng Diyos na magtagal ang ating mga pagsubok pero hindi natin nakikita yung tunay na kabutihan ng Panginoon. Minsan may mga pagsubok tayong dinaranas pero agad tayo bumibitaw. Minsan gusto natin easy kagad yung makukuha natin kagad. Yung lahat ng bagay. Para subukin kung ang pananampalataya
ay panandalian o pangmatagalan. Hinahayaan lang tayo ng Panginoon. Sabi sa supporting verse, James 1:3, sapagkat alam nyo na ang pagsubok na inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Minsan kapatid, tatanungin ko kayo, nakita mo na ba kung paano sinubok ng Diyos ang iyong pananampalataya? Tayo lahat nakakaranas ng ganyan. Sinusubok tayo ng pananampalataya, pero hindi natin iniisip yung kabutihan ng Panginoon. Marahil tayo lahat may mabibigat na saloobin na dinadala, pero hindi natin isinusuko lahat. Gusto mo lang umiyak, parang wala kang kakampi. Diba? Gusto mo lang isuko sa lahat, pero gusto mo nang bumigay, gusto mo may mga makakwentuhan, kaya lang, iba yung iniisip mo. Iba yung nararamdaman mo sa kapwa mo. Nauuna yung kaisipan mo mali. Diba? Pero kapag hiniling mo sa Panginoon, yung mga bagay na gusto mong ibigay, yung nakakabigat sa damdamin mo, gagaan yan. Subukan niyo lang kapatid na magpakita ng pananampalataya sa Panginoon. Kapag mahirap na, patuloy ka rin pa bang naniniwala sa Panginoon? Amen? Kahit na sa panahon na talagang walang-wala na, wala nang malapitan, wala na talagang kapag-apag-asa, sa isip mo lang, talagang kapag ikaw nag-iisip ng mga problema na wala ng solusyon, iba talaga yung maiisip mo. Iba yung magiging focus mo. Gusto mo instant kagad na maibigay sa iyo ng Panginoon. Kapatid, kung matuto lang tayo maghintay kagaya ng babaeng dinudugo na to, 12 taon, nagtiyaga siya maghintay, nagtiis sa lahat ng sakit na dinaranas niya hanggang sa makita niya yung kabutihan ng Panginoon. Minsan, kaya siguro tumatagal ang ating mga pagsubok, hindi natin siya nakikita. Amen? Hindi natin siya nababanggit kahit sa isang araw. Hindi man lang natin siya binibigyan ng time, mga devotion, yan, sa araw-araw. Dapat sa araw-araw, kahit na napakahirap ng sitwasyon natin, mga kapatid, alam natin kung saan tayo lalapit. Hindi sa kapitbahay mo. Kung wala kang pera, wag ipag-pray mo yan. May lalapit at lalapit sa iyo. Sabi nga, sakto lang, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kung matuto ka lang sa pananampalataya sa Panginoon, maghintay ka. At may darating talaga sa iyo agad na biyaya na hindi mo inaasahan. Marahil, ang iisipin mo, hindi mo talaga siya maintindihan, maunawaan kung bakit sa iyo nangyayari yung mga pagsubok na yun. Pero darating yung time na maunawaan mo kapag kumilos na ang Panginoon sa iyong buhay. So, ang babaeng ito ay hindi pinigilan ng kanyang kahinaan. Dahil alam niya, kahit na mahina siya, malakas si Jesus para sa kanya. Amen. Isipin mo, kahit na napakaraming tao na alam nila na inaagasan ka ng dugo, pwede ka nilang patayin. Agapang lang siya. Di ba? Pwede siyang batuhin. Dahil siya'y marumi, itinuring na marumi nung araw ni Jesus. Pero ang ginawa niya, hindi siya tumigil. Kahit nalaylayan ni Jesus na nampalataya siya, nagagaling siya. Pero sa pamamagitan ng paglapit niya kay Jesus at tinawakan ang kanyang laylayan, naramdaman niyang unti-unti siyang gumagaling. At naramdaman din ni Jesus ang pananampalataya, yung paglalim ng pananampalataya ng babaeng inaagasan ng dugo. Naramdaman niya yung kapangyarihan
na nagmumula sa Kanya. At yun, sa dami ng tao ngayon, isa lang ang naging matuwid sa Kanya. Sa dami ng taong sumusunod sa Kanyang mga salita, isa lang ang nanampalataya at nakita ni Jesus. Tinanong niya yon sa mga alagad niya kung sino yung hipo sa Kanyang laylayan. Pero ang sagot ng isang alagad niya, sa dami ng tao dito, malalaman mo ba, guro? Pero hindi nag-ano si Jesus, alam niya kung sino yung humipo sa Kanyang laylayan. Yung babae mismo humipo. Pero sa huli, ang sabi niya, di ba, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Sa ikalawang puntos, pananampalatayang lumalapit kay Jesus. Sabi sa Mark chapter 5, verse 28. Verse 27 to 28. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, siya'y lumapit sa likuran at hindi po ang laylayan ng kanyang tanong. Gaya ng sinabi ko. So hindi sapat na marinig mo lang si Jesus. Diba narinig niya si Jesus na nagpapagaling daw? Lumapit siya sa likuran at hindi po ang kanyang laylayan ng dami. So hindi sapat na marinig mo lang si Jesus, kailangan mong lumapit. Marami ang nakakarinig ng salita nung araw na iyon. Pero kakaunti lang ang kumikilos. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito ay pagkilos ng tiwala at relasyon natin sa Panginoon. Tingnan mo yung babae, sabi ng hindi siya lumapit ng harapan dahil siya ay marumi. Pero kahit palihim, hindi niya pwedeng ilantad Kahit sa likuran, lumapit pa rin siya. Hindi kailangang malakas ang boses mo, kapatid, para lumapit sa Panginoon. Minsan sapat na ang tahimik na paglapit ng may buong pananalig sa Panginoon. Sabi sa Hebrews 11:6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Lumapit ka pa rin ba kay Jesus kahit na walang nakakita sa'yo? Tanungin minsan natin ang ating sarili. Lumalapit ka pa rin ba kay Jesus kahit na walang nakakita sa'yo? Dahil ang pananampalatayang totoo ay laging ipinapakita ng Diyos sa publiko. Yun ang sunod natin talata. Lantaran si Jesus kapag meron tayong mga bagay na gustong ilapit sa Panginoon. Sa puntos po, sa number 3, pananampalatayang hinipo ang puso ni Jesus. Sa Mark chapter 5, verse 30 to 34. Nararamdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa Kanya. At siya'y nagtanong, di ba dapat dun sa inaagasan ng dugo yung babaeng yun, dapat ilihim mo lang din. Kasi bawal nga nung panahon ni Jesus. Bawal mo siya'y hipuin Pero bakit si Jesus, nung naramdaman niya yung kapangyarihan na lumabas sa kanya, nung hipuin siya sa laylayan ng babaeng inagasan ng dugo, siya'y nagtanong, sino ang humipo sa akin? Di ba dapat hahanapin na yun ng mga taong bayan? Na-curious din ako sa kwentong ito ng maano ko Dapat pipigilan na siya doon pa lang sa karamihan ng tao na nangangaral sa Jesus. Maraming tao ang nakapaligid kay Jesus, lahat gustong humawak. Pero iisa lang ang humipo sa pananampalataya. Yun ang naramdaman na kapangyarihan ni Jesus at naniwala sa Kanya. Hindi ito ordinaryo. Ito ay hipo ng pananampalataya na umantig sa puso ni Jesus. Sa dami ninyo, isa lang ang humipo sa ating Panginoon. Sa dami ninyo, isa lang ang nanampalataya at naramdaman pa niya. Diba? Kaya nag-ingay siya at nagtanong,
Na-curious si Jesus kung sino umipo, pero alam niya. Alam niya kung sino ang umipo sa laylayan niya. At sa sandaling iyon, tumigil ang pagdurugo. Naramdamin din ng babaeng inagasan ng dugo ang kapangyarihan ni Jesus sa kanyang sarili. Huminto ang kanyang dugo. Hindi dahil sa damit, kundi dahil sa pananampalataya. Amen? No, meron akong naano dun sa talagang kapag umaan sila sumasamba, humihipo sa mga santo. Hindi ko alam, dati ganun din ako humihipo ako sa santo. Hindi, totoo yun. Nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, talagang lumulunod pa talaga ako. Diba? Tapos humihipo ako. Sabi nila kapag daw humipo, meron daw himala. Kaya lang, hindi ko nakikita yung himala sa buhay ko Hindi ko naramdaman. Amen? Hindi pa rin ako nagbago. Pero nung maramdaman ko at maranasan ko ang Panginoon, diba? Unti-unti ko naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga sa Matthew chapter 9 verse 29, ayon sa inyong pananampalataya, ay siya rin mangyayari sa inyo. Amen? Kung hahanapin mo ang Panginoon sa iyong buhay, kahit na anong pagsubok pa man, kahit anong bigat pa man ng iyong dinadala, kahit kaliwat ka ng problema na iyong dinadala sa buhay, pagagaanin niya ng Panginoon. Amen. Amen? Pupuspusin ka ng Panginoon sa iyong pananampalataya. Paglalalimin ka niya kung anong kakulangan mo na hindi mo maibigay sa Kanya. Isurrender mo kaya lahat ng problema mo. Kasi minsan, kapag tayo ay may problema, kapatid, ang unang kikilos sa atin ay ang ating kaisipan. Napakarumi ng ating mga kaisipan. Minsan kapag may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo sa buhay, kung ano-anong mga solusyon ng ating mga iniisip, hindi natin iniisip ang ating Panginoon kung nasasaktan ba siya. Tandaan nyo, ang sentro ng ating Panginoon sa ating buhay ay ang ating puso. Diyan nakatira ang Holy Spirit. Amen. Amen? Na kailangan huwag mong dunisan. Hindi tayo perfecto. Nobody's perfect. Pero dapat ihingi mo ng kapatawaran ang lahat ng mga kasalanan at kabigatan sa iyong buhay. Bigay mo sa Panginoon kung may mga kabigatan kang dinadala sa buhay. So sabi doon, kapag nanalangin ka, humihipo ba sa puso ng Diyos ang iyong pananampalataya? Amen? Sino dito nakakaranas? Kapag nananampalataya, humihipo ba sa puso ng Diyos ang iyong pananampalataya kapag tayo nagpe-pray? Nararamdaman mo na bang may tugon sa iyo ang Diyos? Amen? Sa iyong pananalig. Claim ninyo lahat yun. Gawin yung magaan ang inyong buhay. Hindi yung puro pagsubok. May stress ka lang dyan. Diba? Bawat araw, bibilangin mo na lang, baka mamatay ka sa stress. Diba? Pag inisip mo ang bawat pagsubok, stress. Diba? Marami sa atin yung nagpapakamatay. Kailan lang? Sa sangandaan. Hindi mo inaasahan. Diba? Magpapakamatay na lang, ayun. Na-stress sa trabaho siguro yun. May ID pa Paulit-ulit kong pinapanood pero hindi na dapat siya magpakamatay kaso may kung parang nadulas. Nagulat siya sa guard. Alam ko janitor Nagulat siya sa janitor. Mali yung pagpapaano dun sa ginawa na yun. Hindi pa niya balak magpakamatay pero Parang nagulat siya sa pagkakadampot ng guard. Diba? Na-pressure siya.
Nag-iisip pa siya dahil maraming maano sa kanya bumubulong. Pero sa ganung kalagayan, dapat mo ba bang mangyari sa atin yun? Yes. Diba? Anong nangyari dun sa babae? Wala. Siguro napilayan lang. Nangingisan. Oo, ganun. Nag-50-50. Kasi Pero dapat hindi sa atin mangyari yung mga ganung sitwasyon kapag may problema mga kapatid. Dahil ang tunay na sitwasyon na solusyon ay ang ating Panginoon. Amen. Doon sa inagasan na dugo na ito, sa 12 taon na dinutugo, hindi siya nawalan ng pag-asa, pero yun, siguro mga months, year, sumuko agad. Maraming mga nagpapakamatay na ganyan, na dapat nating iwasan yung stress sa buhay. Tandaan nyo, kapag patong-patong ang stress sa buhay, ang ating mga iniisip, Satan tumutulong. unti-unti rin tayong pinapatay niyan. Yes, tama. Parang bulong na prutas yan. Unti-unting kumakalat sa ating katawan. Diba? Yung mga cell natin sa katawan, Nanghihina. nanghihina yan. Tama. Diba? Kapag wala kang Panginoon sa ating buhay. Totoo yan. Nakakatanda. Sabi dito, kapag ang pananampalataya mo ay nakatuon kay Jesus, kahit gaano ka kahina, palalakasin ka niya. Mararamdaman niya ang iyong paglapit at gagalaw siya para sa iyo. Nararamdaman niyo yun? Ngayon pa lang nararamdaman na natin. Diba? Dapat maramdaman natin yun. Kapag may mga pagsubok tayo, huwag natin tama, iiyak tayo kapag may mga pagsubok. Yes. May mga kabigatan tayo, pero hindi solusyon. Tandaan nyo, yung mga kaisipan, yung mga iniisip, hindi solusyon yan. Yung mga susolusyonan nyo kagad na walang, hindi nakasentro ang ating Panginoon, mali yun. Yes, tama. Mali yun. Dapat pinag-iisipan, Pinagpe-pray. pinagpe-pray ang lahat ng bagay na dinaranas natin sa buhay. Hindi siya na Hindi natin dapat na tayo ang masunod, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi doon, kapag tulad ng babae sa kwento, huwag mong hayaan pigilin ka ng kalagayan o nakaraan mo o ng kahinaan. Amen? Huwag kang pipili, huwag mo nga kung dati, mamamatay tao ka, babalik ka pa ba? Kung dati, ang dami mong pagsubok, nung nakilala mo si Jesus, biglang gumaan ang buhay mo, may kalayaan ka na, sa pag-share ng magandang balita, babalik ka pa ba? Nandito na ako. Yes, tama. Amen? Amen. Minsan, para sa Diyos, ang lahat ng papuri. Huwag mo hayaang pigilan ka, tandaan mo kapatid, Yes. sa lahat ng mga nangyayari sa iyo. Pag-aanin mo ang buhay mo, ang iyong kaisipan. No? Kaisipan mo lang yan. Ikaw ang makakapagbago. Tutulungan ka ng Panginoon kung matututo ka lang sumurrender sa Kanya. Isurrender mo sa Kanya ang lahat ng kabiguan, kabigatan sa buhay mo na nangyayari. Tandaan mo, ang Diyos ang magpapalaya sa iyo. Amen. Amen? Lumapit ka kay Jesus ng may pananampalataya. Dahil minsan, isang tahimik na paghipo, minsan, maglaan ka ng time sa iyong bahay. O kaya yung kwarto mo, madaling araw, babangon ka, magta-timer ka, kausapin mo ang Panginoon. Alam niyo, napakasarap na kinakausap ng Panginoon. Lalo na yung may umiiyak, may mga uho. Yung mga ganon. Napakasarap. Babangon ka sa umaga ng may kapayapaan. Tandaan niyo yan. Gawin niyo yung mga anak. Sabihin niyo, sinungaling ako. Madalas kong gawin yan. Kapag may mga kabigatan ako sa buhay, siya yung tanging kong nilalapitan. Hindi mo malalapitan ang mga nakatabi mo. Kasi mas marami pa sila mga naging problema at pagsubok eh. Kapag nilalapitan mo, doon pa lang ako rin eh. Di ba? Mas malala. Mas malala pa yung mga pagsubok nila.
Kung gusto mong lumalim sa Panginoon, kausapin mo siya. Maghanap ka ng time. O kaya ng family mo. Diba? Mag-pray kayo. Maglaan kayo ng oras sa loob ng bahay. Kahit na ikaw lang, kung ayaw makisama ng mga anak mo, pag-pray mo silang lahat. Darating ang time na mauunawaan nila ang iyong mga ginagawa. Amen? Napakasarap sa pakiramdam, nakakausapin mo ang ating Panginoon. Yun nga, lahat ng kabigatan mo, ibibigay mo sa Kanya. Matuto kang magsisi sa lahat ng mga kasalanan mo. Lahat-lahat. Kung marunong kang magsikreto sa sarili mo, sa Kanya masasabi mo. Kung may mga sikreto kang tinatago, kung may mga pagsubok kang tinatago, sa Kanya, ibigay mo. Hindi yung ibubunyag mo sa iba, edi machichismis ka pa. Amen? Nasa inyo ang kalayaan. Kung matututo kayong manampalataya sa Panginoon. Amen? Bilang pagtatapos, ang babaeng dating marumi ay naging malinis. Ang babaeng dating tinaboy ay tinawag ni Jesus na anak. Diba? Yung pinaka-main verse dito, yung chapter 34, Anak, ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo. Humayo ka sa kapayapaan at gumaling ka sa iyong karamdaman. Diba? Kaya si Jesus mismo ang nagpalaya sa ating mga sarili. At ang babaeng dating puno ng hiya ay ngayon puno na ng kapayapaan. Anak, ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo. Isa nga pong malakas sa palakpakan. Amen. Humakot po tayo sa komuna. Maaari po bang lahat ay tumayo?
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y pinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Basahin po natin ng sabay-sabay ang ating mission vision statement ng buong Diyos. Church committed to bring people towards a right and fruitful relationship with God, to model a church with Jesus as the head and members of disciples, to help transform the communities so that there is love of God, economic sufficiency, lasting peace, public justice, and individual righteousness. Taas po natin ang ating pinapay. Tayo manalangin. Aming Ama na nasa langit, taos-puso kaming nagpapasalamat sa tinapay na ito na sumasagisag sa katawan ng aming Panginoong Yesus, na kusang loob na inihandog para sa amin. Sa aming pagtanggap nito, naalala namin ang kanyang dakilang pag-ibig, ang pagtitiis niya sa krus, at ang kanyang kabutihang walang hanggan. Salamat sa biyaya ng kaligtasan at kapatawaran ng aming tinanggap. Dahil sa kanyang sakripisyo, linisin mo ang aming puso at patuloy na tanggapin namin ito ng may tunay na pananampalataya, pasasalamat at pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo sa Kristo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Awitin po natin ang Pledge of Allegiance. I pray
saro. Panginoon, salamat sa sarong ito na sumasagisag sa iyong banal at mahal na dugo na nabuhos para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At sa aming kaligtasan, sa bawat pag-inom namin, inaalala namin ang iyong walang kapantay na pag-ibig at ang sakripisyong ginawa mo. Ginawa mo sa krus upang kami mailigtas at mabigyan ng bagong buhay. Puspusin mo kami ng iyong presensya, linisin ang aming mga puso at patatagin ang aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin. Seated on the throne, I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa banal na hapunang ito. Sa pamamagitan ng tinapay at saro, pinaalalahanan mo kami ng sakripisyo ng aming Panginoong Jesus at ng iyong dakilang pag-ibig. Maging ang aming mga puso ay patuloy ng pasalamat at umuhay ng may kabanalan, pag-ibig at pagsunod sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang dalhin ang iyong liwanag sa aming buhay araw-araw. Lord, dinidadalangin ko rin po ang iyong mensahe, Panginoon, at ang iyong mga tagapakinig, Panginoon. Ngayong araw na ito, Panginoon, puspusan at pagpalain sila. Kung meron man silang mga pagsubok sa buhay, Panginoon, na dinadala, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang kumilos sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang maging katatagan nila, ang maging sandigan nila sa araw-araw, Panginoon, na kanilang dinadala, Panginoon. Lord, kung may mabibigat man silang dinadala sa kanilang puso, kung may mga pagsubok, may mga problema, Panginoon, iwaksin niyo po sa kanilang buhay at dalhin ang iyong presensya, Panginoon, at ikaw ang maitaas sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na ikaw po ang aming pinupurihin at sasambahin. Sa dakilang pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Maaari po magsiupo. Hindi po tayo po ay lalakma po sa gawain ng pagbubuhay. Sabi po sa banal na kasulatan, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Hindi napipilitan at maluwag sa kanyang kalooban. Hallelujah. Dahil iniibig ng Diyos ang magbigay ng mayroong kagalakan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga salita mo, Diyos, na nagbibigay sa amin ng kaalaman paano kami susunod sa iyong kalooban. Lord, sa umagang ito, tanggapin mo ang aming mga handog, ikapo, Panginoon, at pagpalain mo, Diyos, ang bawat anak mo na nagbibigay ng may kagalakan, may katapatan, Panginoon. At sa malikom na
ito para matuskusan po ang pangangailangan ng aming simbahan, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na nagkakaloob, nagbigay ng handog para sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Ang kanilang mga pinagkukunan ng source of income, Panginoon, katulad ng mga alaga, Panginoon, mga pananim, o kung ano pa man ang mga trabaho para sila po ay kumita ng salapi, Panginoon. I-bless mo po ito para kami po ay maluwag na makapagbahagi hindi lamang sa simbahan kundi sa aming mga kapatid, Panginoon. Lord, sa mga kapatid namin wala sa pagkakataon na magbigay, ikaw po ang magpala sa kanila. Magbukas ka po ng mga hanap buhay na kanilang mapapasukan para po sila po ay kumita. At sa susunod na gawain, Lord, sila po ay makakasama namin na magkaloob sa iyo, Panginoon. Lord, salamat at pagpalain mo rin po ang aming kapatid na pinagkakatiwalaan mong humawak, Panginoon, ng kabanyaman ng sambahang ito, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan, kaalaman, Panginoon, sa paghawak ng salaping ito, na ito po ay magamit lamang para po sa gawain mo, Panginoon. At bigyan mo siya ng karunungan paano po ito ay mag-multiply, Panginoon, at itumpak sa mga dapat paglagyan, Panginoon. Bless mo rin po siya. Bigyan mo siya ng kalusugan, Panginoon, sa kanyang physical na katawan at pagpalain mo maging ang kanyang buong sambahayan. Lord, sa iyo po namin na ibinabalik ang papuri, pasasalamat sa dakilang pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.
Hear our cry, turn our nation back to you. Lord, heal our land, hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken heal our Praise God! Sige po, inaanyayahan